mission. Pupunta naman tayo sa core values. Ang core values natin ay maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Yan po ang arrangement ha. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So ano ang mga indicators ng maka-Diyos? Hindi lang, may napapasok. May dalawa. Ay nagpapakita ng wastong pag-uugali alinsunod sa kanyang prinsipyo at paniniwalang espiritual. Aktibong nakilalahok sa mga espiritual na gawain sa sariling organisasyon at komunidad at iginagalang ang paniniwalang espiritual ng kapwa. Hindi yung harap-harapang iniinsulto ang isang sekta ng Kristiyano. Ang palaging biktima nito ay tayong mga Roman Catholic. Harap-harapang sinasabi na mali ang paniniwala natin. Sino yung hindi makadiyos? Kasi yung makadiyos daw, ginagalang ang paniniwalang espiritual ng kapwa. Pero sabi naman, ang justification naman dyan ay iminumulat lang ang ating mga mata sa katotohanan. Okay? Pero at least kahit sinasabi nilang mali ang paniniwala natin bilang Roman Catholics, masama pa rin sa loob. Nakakasama pa rin ang loob at nakakainsulto pa rin kapag nasabihan tayo, di ba, na ganyan to, ganyan, hindi pwedeng ganyan. So our core values is adopted from Republic Act number 18491, which states that our national motto shall be maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Republic Act number 8491 or the Heraldic Code of the Philippines. So in adopting this as our 4 core values, so what does it mean to be maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa in the context of the Department of Education? Okay. Means pumapanig sa katotohanan, tinatatwa at gumagawa ng paraan na labanan ng katiwalian. Okay. How are we going to apply this in liquidation ng ng MOA? Paano tayo magiging maka-Diyos sa liquidation ng MOA? Siyempre, hindi tayo gagamit ng resibo na wala naman tayong binili. Di ba? Para sa mga tawa pag mayan, pag ubos-ubos. Kapag one time nakausap ko ang superintendent namin. Tapos napag-usapan sa grupo, one group kami nag-usap-usap yung ako, superintendent namin, ang aming accountant, tapos ang aming administrative officer. Ang issue na resolve namin noon ay tungkol sa mga school heads na hindi bibigyan ng PBB, performance-based bonus, dahil na-discover na may mga unliquidated cash advances pa o hindi pa nakapag-liquidate ng MOOA. Ang iba naman, late ang liquidation o hindi naka-submit sa prescribed period. Sabi naman ng superintendent, bakit nalilate mag-submit ng liquidation? Siya mismo ang nag-answer ng kanyang tanong. Kasi wala pang resibo. Wala pang resibo, gagawin pa lang ang resibo. Alam sila ang ibig sabihin ni Sir. Alam ni Sir ang mga hindi maka-Diyos na ginagawa ng ibang school head. Okay? Sana naman tayo ay hindi ganyan. Then pinagninilayan ng mga desisyon ayon sa spiritual na paniniwala. Ayon sa spiritual na paniniwala. So kung ano ang ating religious denomination, so yun ang ating gagawing batayan when we render decision.
Nakal-biscuit doon. Okay, makatao. Nanay Mel. Ano makatao? Pinahahalagahan ang dignidad, dangal at karapatan ng bawat isa. Iginagalang ang desisyon at paniniwala ng lahat. Isinabubuhay ang nilalaman ng panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ang palaging naisip ko dito, ako ay magtatrabaho ng lampas sa itinakdang oras. Kaya nga doon sa DTR natin, Saturday and Sunday, may naka-indicate dapat daw doon na as required. As required. So, pwede tayong magtrabaho sa Saturday and Sunday as required by our department. So okay lang pala na tayo ay hanggang alas 9 ng gabi na sa school pa rin tayo. Tinatrabaho ang SBM Level 3 dahil yan, sinasabuhay natin ang lilaman ng panunumpa ng kawani ng gobyerno. Pagiging makatao yan. Pero naman, saan naman bigyan naman tayo ng overtime pay para maging masaya. Then binibigyan ng pantay na at makatarungan na pagtingin at pakikitungo ang bawat stakeholder. Pagiging makatao. Sabihin nito, may chinilas man o wala ang pumupunta sa atin, nakapaligo man o may perfume o walang perfume, hindi maganda ang amoy, dapat pare-pareho ang pagtrato at pag-entertain natin sa ating mga stakeholders na pumupunta sa ating paaralan. Dahil minsan, mas excited pa tayong i-entertain kapag ang stakeholder ang pumupunta sa ating paaralan ay yung mapera dahil bibigyan natin ng solicitation. Kaya ni-entertain talaga natin ng maayos at bibigay ng malaki sa solicitation natin. Hindi naman ganun. Tapos kapag pumupunta yung mga members ng 4-piece, sinisimangutan natin. Tapos nakachinilas, pagtingin pa lang na papasok sa dorta, nakasimangot. Oh, hindi ganyan. Hindi yan makatao. You know what? In my experience, yung mga totoong-totoo sa sarili na pumupunta sa sina ko ay yung mga mga ganyan na nakatsinelas, ang iba walang tsinelas, iba damit, parang yun na lang sinusuot araw-araw. They are parang kung anong sinasabi niya, yun talaga. Then, nagmamalasakit sa kapakanan ng mahihirap. Nagmamalasa. Magiging makatao tayo kapag tayo ay nagmamalasakit sa kapakanan ng mahihirap. Nagmamalasakit tayo sa ating sarili dahil tayo ay mahirap. Kaya, yung ginagawa natin. Okay, next. Makakalikasan naman. Pinananatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Siyempre, pinananatiling luntian ang kapaligiran, nakilalahok sa mga gawaing nagsusulong at pinangangalagaan ang likas na yaman. Okay, may tree planting tayo, napakalinis ng ating paaralan, at napakaayos ng mga classroom. Paano natin malalaman na hindi makakalikasan ang nasa loob ng isang classroom? Pagpasok mo, mag-observe ka, nagkalat ang mga papel, may scratch papers, mga basura sa buong school or buong classroom. So may problema pa sa pagiging makakalikasan ng mga estudyante sa loob ng classroom. May problema sa classroom management ni teacher. Okay, may mga naka-open pa po ang mic. Paki-off lang po ng mga mic ninyo. Sino ba? Si Sir Calvin. Hello, Sir Calvin. Sir Calvin, please switch off the mic. Thank you. Okay, next. Nahahalagahan at iniingatan ng kagamitan ng kawanihan. Ginagawang wastong paraan ang pagtatapon ng basura sa pamamaraan ng 3 R's. Reduce, reuse, and recycle. Ito ang sa nakita kong problema palagi sa mga school ito. Ang pagpapahalaga at pag-ingat ng kagamitan ng yung on the side ng mga estudyante
Parang may mga estudyante na walang pakialam kung anong mangyari sa mga kagamitan sa loob ng paaralan or classroom. Minsan yung hand washing facility, bagong-bago. Lahat ng gripo gumagana. Pagpasok ng mga estudyante, nawala ang mga gripo. Or nasira lahat ang gripo. So that means na may problema pa sa pagiging makakalikasan ng ating mga estudyante. Okay, makabansa. Ano yung sabihin ng makabansa? Pagtangkilik at pagmamalaki sa mga produktong sariling atin. Problema na naman. May problema ang sinasabi. And because this is what we observe, di ba? Pag pumasok tayo sa isang supermarket, sa 7-Eleven, so yung mga Taiwanese na tindahan, na napakamura ng produkto, napakahirap maghanap ng produktong made in the Philippines. Sa pagbaha ng mga produktong made in China, made in Taiwan, at made in Japan, nahirap lang hanapin na. Dahil lang talagang madaling mahanap ay yung made in China. That is invasion of our products na tinitinda. Bakit naman yun ang binibili natin? Kasi wala na kitang makitang made in the Philippines at mura pa. Yung pinagmamalaki at hindi kinahihiya ang pagiging Pilipino kahit saan man magpunta. Okay. O sa beauty pageant world, nako, walang problema dito. Pag Miss Philippines, proud na proud tayo. Nagtuturo ng lokal na kasaysayan at pinagsasanib ito sa curriculum. Sa contextualization, pumapasok na ito sa contextualization, localization, at indigenization. So, explain ko further ang mga levels of contextualization pagdating natin sa focusing on teaching and learning. Pinahahalagahan ng dakilang Pilipino na nakapag-ambag sa edukasyon. Number 1 dyan, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Ginagamit ang sariling wika, mother tongue. Kaya nga, meron tayong mother tongue-based multilingual education sa ating K-12. So, hindi ibig sabihin nito na Filipino or Tagalog. Kahit na anong wika natin, lalo na ang ating L1 or language 1 nating mother tongue. Okay, yun po ang pangkalahatan na paghihimay-himay natin at pag-intindi ng ating DepEd mission, vision, and core values. I hope meron kayong nakuha at na-retain sa aking mga sinabi. So, wag naman nating kalimutan also ang ating mandato. Ano bang mandato ng Department of Education? The Department of Education was established through the Education Decree of 1863 as the Superior Commission of Primary Instruction under a chairman. The education agency underwent many reorganization efforts in the 20th century in order to better define its purpose vis-a-vis the changing administrations and charters. The present-day Department of Education was eventually mandated through Republic Act 9155. So nagsimula pala tayo sa Education Decree of 1863 as a Superior Commission of Primary Instruction. Ang tawag dati pala ng DepEd ay Superior Commission of Primary Instruction at ang pinakamataas na opisyal ay Chairman. Nasa ngayon ay DepEd Secretary. Ngayon, Department of Education na tayo. The 3 mix, Ministry of Education, Culture, and Sports, naging DEX, Department of Education, Culture, and Sports. At ngayon, dahil sa Republic Act 9155, the Governance of Basic Education Act of 2001,
ay meron na tayong Department of Education. Ating Monday, parang kulang ito. So I will just review then ito. Ito palang Monday. Ang sunod. The Department of Education formulates, implements, and coordinates policies, plans, programs, and projects in the areas of formal and non-formal basic education. It supervises all elementary and secondary educations, including alternative learning systems, both public and private, and provides for the establishment and maintenance of a complete, adequate, and integrated system of basic education relevant to the goals of national development. So ito po ang ating mandato, formulates sa higher opposition, pero we can also formulate our programs and policies. Programs and projects, then implements and coordinates. Tapos, ang DepEd pa ang supervises all elementary and secondary education institution in the Philippines, both public and private. Ito ang ating mandato. Ang mandato po ng Department of Education. So doon po nagtatapos